Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Nowhere na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang buntis na babae na natrap sa loob ng isang container sa gitna ng karagatan. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang kwento sa Espanya, kung saan nagkaroon ng kakulangan sa pagkain, tubig, at iba't ibang kagamitan dulot ng sobrang populasyon, na nagdulot ng malawakang pagkabahala at nauwi sa pagpapatalsik ng pamahalaan ng militar upang makamit ang kapangyarihan. Upang malutas ang problemang ito, aktibong sinusubukan ng militar na kontrolin ang populasyon sa pamamagitan ng pag-alimana sa mga matatanda, bata, at buntis na kababaihan upang bawasan ang bilang ng tao. Sa gitna ng krisis na ito, makikita natin si Mia at ang kanyang asawang si Nico, na nagsusumikap na makatakas sa bansa sa tulong ng isang ahente dahil buntis si Mia. Plano ng ahente na ipuslit sila palabas ng bansa sa loob ng isang container ng kargamento, patungo sa Ireland. Gayunpaman, sa huling sandali, hinihingi ng ahente ang karagdagang pera kay Nico dahil tumaas ng malaki ang panganib sa kanilang paglalakbay. Walang ibang pagpipilian si Nico at wala siyang extra na pera, kaya't napilitang ibigay niya ang singsing ng kasal ni Mia sa ahente. Sila ay saka isinakay sa isang truck kasama ang marami pang iba na nagtatakas mula sa bansa, karamihan sa kanila ay mga babae at mga bata, kasama ang isang kargang puno ng mga ari-arian. Ang pagkawala ng anak ni Mia at Nico, na kinuha at pinatay ng militar, ay nagdudulot ng sakit sa puso ni Mia. Gayunpaman, pinapawi ni Nico ang kanyang lungkot sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi iyon kasalanan ni Mia. Pagkatapos, ibinigay ni Nico kay Mia ang isang bar ng Snickers at sinabi sa kanya na kanilang ito'y tutuwang kapag makarating sila sa kanilang pupuntahan ng walang aberya. Pagkatapos, natutulog si Mia habang nakadapo sa balikat ni Nico. Matapos ang ilang oras ng pagmamaneho, biglang huminto ang truck na nagdulot ng gulat sa lahat ng nasa loob. Nang bumukas ang pinto, dumagsa ang isang karamihang tao sa loob ng kargamento, nagdulot ng kaguluhan, kaya't si Mia, na buntis, ay nadapa dahil sa siksikan. Sinubukan ni Nico siyang tulungan, ngunit dahil sa sobrang dami ng tao sa loob ng kargamento, nagsimulang alisin ng mga tauhan ng ahente ang ilan sa kanila para ilipat sa ibang kargamento. Sa gitna ng pagtulak-tulakan, si Nico ay itinulak palabas, naghiwalay sa kanya kay Mia. Sinubukan niyang pumasok ulit sa kargamento ngunit binugbog siya ng isa sa mga tauhan ng ahente, at pagkatapos ay isinarado ang pinto. Si Mia ay tumingin sa isang butas sa kargamento at nakita si Nico na itinatapon sa kargamento bilang 107. Nag-contact si Nico kay Mia pagkatapos pumasok upang kumbansihin siyang patungo sa parehong lugar sila pupunta at magkakasama silang muling magkakasama kapag narating nila ang port. Pinayuhan niya si Mia na mag-ingat sa mga tao at pinansin ang halaga ng pangangalaga sa kanyang sarili at sa kanilang hindi pa isinilang na anak. Pagkatapos nito, napansin ni Mia sa butas na ang sitwasyon sa bansa ay lubhang masama, at ang mga buntis na kababaihan ay pinagmumultuhan at ipinapalagay sa hola. Pagkatapos ng ilang oras, itinigil ang truck sa isang checkpoint at sinuri ng mga opisyal ng militar ang kargamento. Una, hindi nila nakita ang sino man sa loob dahil ang lahat ng mga babae ay nagtago sa partition na bahagi ng kargamento. Gayunpaman, napansin ng senior na opisyal ng militar mula sa labas na tila labis ang haba ng kargamento, na nagdulot ng suspecha na mayroong tao sa loob. Sinabi niya sa kanyang mga sundalo na barilin ang loob ng container, at habang ginagawa ito, nagsimula ng umiyak ang isang sanggol at nagbigay ng kanilang lokasyon. Ang general na opisyal ay naglabas ng babala, sinasabi na habang hindi sila masasaktan kung aalis sila ng tahimik bago siya magbilang ng 3, paputukan naman sila sa loob ng kargamento kung hindi sila aalis. Takot na takot, isang babae ang nagbukas ng pinto. Gayunpaman, inuutos ng opisyal na barilin ang lahat, at lahat ng mga babae at bata ay walang awang pinaputukan at namatay sa loob ng ilang segundo. Si Mia lamang ang nakaligtas dahil nagtago siya sa itaas ng isang kahon sa loob ng container. Habang nakakakita ng nakakatakot na eksena, labis na nagugulat si Mia. Tumawag si Mia sa telepono ni Nico nang umiiyak at sinabing magtago siya para mabuhay pagkatapos umalis ang militar. Ang kahon na naglalaman ng si Mia ay saka itinaas at inilagay sa barko pagdating ng truck sa pantalan. Maraming beses na tinawagan ni Mia si Nico, ngunit hindi kailanman nakakonekta ang tawag. Sa mga oras ng gabi sa gitna ng karagatan, isang malakas na bagyo ang sumalanta sa barko. Nagsimulang umindayog ng malupit ang barko na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng kargamento. Sa proseso, nasugatan si Mia at nagsimulang kumatok sa mga pader ng kargamento para humingi ng tulong ngunit walang nakakakita sa kanya.
Bigla na lang nauntog si Mia dahil sa malakas na pagyanig na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Pagkagising niya, napagtanto niya na puno ng tubig ang kanyang lalagyan. Tiningnan niya mula sa butas at napagtanto na nahulog ang kanyang lalagyan mula sa barko at nilalakbay ito sa bukas na dagat, sinusuyod ng di mapanagot na mga alon. Si Mia, na takot, ay nagtatangkang tawagan si Nico, ngunit hindi niya magawa dahil sira na ang display ng kanyang cellphone dahil sa tubig. Natagpuan niya ang isang foldable na cellphone na pag-aari ng isa pang biyahero sa loob ng lalagyan, ngunit hindi niya magamit ito dahil mayroong pinlock. Pagkatapos, si Mia nang maingat na samuri sa natirang kahon sa loob ng lalagyan, kung saan natuklasan niya ang mga bagay tulad ng LED TVs, earphones, bote ng alak, at mga jacket. Habang iniimbestiga, bigla siyang narinig na may mga sigaw mula sa mga tao sa labas. Nang sumilip siya sa butas, nagdilim ang kanyang mga mata sa takot habang nakakita ng kargang numero 107 na puno ng mga tao na unti-unti nang lumulubog sa karagatan. Ang parehong kahon kung saan isinend ng asawa ni Mia na si Nico ay narito. Pabagal-bagal na lumulubog sa karagatan ang kargang ito, ngunit wala siyang magawa si Mia kundi ang umiyak at sumigaw. Labis na nasaktan si Mia at iniisip ang paggamit ng isang cutter para tapusin ang kanyang buhay. Gusto niyang gawin ito, ngunit pinipigilan siya ng kaisipan sa kanyang hindi pa isinusilang na anak. Maaga pagkatapos, inantok si Mia. Nang magising siya ay nakalubog na sa kahon at naglalaban para sa kanyang buhay. Gayunpaman, lumilitaw na isang masamang panaginip lamang ito. Agad kumilos si Mia, gamit ang mga bagay mula sa kanyang lalagyan upang pansamantalang sipatin ang mga butas, pinipigil ang bilis ng pagpasok ng tubig. Makalipas ang saglit, tumanggap siya ng tawag, at sa kanyang pagkagulat, si Nico ang nasa linya. Ang pagkakarinig ng kanyang boses ay nagdulot ng galit kay Mia dahil inakala niyang patay na ito. Ipinaliwanag ni Nico na dahil sa pagtaas ng panganib, pinababa sila ng driver sa gitna ng kanilang biyahe at naubusan ng battery ang kanyang cellphone. Ipinaliwanag ni Mia ang kanyang sitwasyon sa kanya na ang kanyang lalagyan ay nahulog sa karagatan, kaya't naipit siya roon na walang ibang nakapaligid kundi tubig. Bago itigil ang tawag upang makatipid sa battery, nasisiguro ni Nico sa kanya na hahanapin niya ito at ipinamamanhik na huwag sumuko. Pagkatapos, kumain si Mia ng natirang pagkain sa loob ng lalagyan, at masalimuot na gabi, isang bagong unos ang sumalanta sa karagatan. Sa kalagitnaan ng gulo, nagtuloy-tuloy ang labas ng tubig sa tiyan ni Mia. Dahil sa patuloy na pangangagalik, mabilis na napuno ng tubig ang lalagyan, lalo pang lumalala ang hirap ni Mia. Tinanggal niya ang kanyang mga damit at pagkatapos ng ilang sandali, isang malusog na batang babae na pinangalanang Noah ay isinilang sa loob ng puno ng tubig. Sa kagipitan ng gabi, nagtagumpay si Mia, at kinabukasan, nang magtampisaw na ang panahon, sinubukan niyang padadahin si Noah ngunit napagtanto niyang walang kanyang maipapakain na gatas. Si Noah ay patuloy na umiiyak sa gutom, at si Mia ay hinahawakan siya ng mahigpit upang magbigay ng kapanatagan. Sa huli, kinakain ni Mia ang laman ng lalagyan, at pagkatapos ay biglang napansin niya ang isang drill at may biglang pumasok na ideya sa kanyang isipan. Sinusubukan niyang gawing mga butas sa ibabaw ng lalagyan gamit ang drill, na umaasa na makapasok ng kaunti pang sikat ng araw at magkaroon ng pakiramdam ng kalayaan. Matapos gumawa ng ilang butas, napagod siya at nagdesisyon na iwanan ang natitirang trabaho para sa ibang pagkakataon. Sa gabi, sinubukan ni Mia na painumin muli si Noe ng gatas sa kanyang dibdib, at swerte naman, ngayong pagkakataon ay may lumabas na gatas. Si Noe ay uminom ng kasya siya at sa huli ay tahimik na nakatulog. Si Mia ay patuloy na nagbabantay sa kanyang anak habang hinahanap ang kapanatagan sa kanyang mahirap na sitwasyon. Kinabukasan, nagsimula si Mia na muli na naman pagputulin ng lalagyan habang si Noah, ang batang kasama niya, ay nakatingin sa kanya ng may interes. Sa kasamaang palad, matapos ang ilang sandali, tumigil ang drill machine. Pinilit ni Mia na gamitin ang isang cutter kahit na siya'y pinagbawalan, ngunit sa huli, nasira ang talim ng cutter. Si Mia ay labis na nanghina dahil sa 3 araw na walang maayos na pagkain. Sa wakas, kinain niya ang plasenta na nagluwal sa sanggol bilang huling pagpipilian upang mapawi ang kanyang gutom. Wala rin siyang malinis na tubig na maiinom, at ang kauhawan ay nagiging hindi kaya tiisin, kaya't dinidilaan niya ang kahalumigmigan sa mga pader ng lalagyan para mapawi ang uhaw niya. Si Mia ay nagkakaroon ng halusinasyon tuwing gabi kung saan siya'y nakakakita ng saglit na imahe ng kanyang yumaong anak na si Uma at ng kanyang asawang si Nico dahil sa kanyang malubhang kahinaan. Gayunpaman, pagkatapos ng magandang pagkakatulog, nagigising si Mia na puno ng bagong determinasyon.
Nakakita siya ng yulang bumabalik sa labas, kaya't inilalagay niya ang lahat ng tiffin boxes sa loob ng lalagyan sa ilalim ng mga butas, pinapayagan ang mga ito na mag-ipon ng tubig ulan upang maaari nilang inumin ng sariwa ang tubig ulan. Pagkatapos uminom ng tubig, matagumpay na nagamit ni Mia ang tela para giveaway ng itaas na bahagi ng lalagyan. Lubos siyang nagalak nang makita ang sikat ng araw matapos ang 4 na araw. Sumasampa siya sa itaas nito at naruroon siya ng sandali, ini-enjoy ang sikat ng araw at sa huli ay nakatulog. Pagkagising, dala rin niya si Noah sa ibabaw ng kahon. Ibinabato ni Noah ang kanyang basura sa tubig kung saan natuklasan niyang nagdagsaan ang mga isda upang kainin ito. Sinubukan ni Mia gamitin ang isang patpat upang subukang hulihin ang mga isda, ngunit siya'y napakabigong nagtagumpay. Bigla na lamang niyang napansin ang isang eroplano na lumilipad ng mataas sa itaas. Sa pagkabalisa, bumaba siya at binasag ang screen ng isang TV sa loob ng kahon upang isalamin ito sa eroplano, umaasa na makakakuha ng atensyon. Gayunpaman, habang umaakyat siya pataas, nasugatan ang kanyang balat dahil sa matalim na gilid ng lalagyan. Sa kabila ng kanyang mga sugat, umaakyat pa rin siya at sinusubukan itong ipakita sa eroplano sa pamamagitan ng salamin, ngunit nauwi sa wala ang kanyang mga pagsisikap. Nadismaya, bumaba siya at ginamit ang isang karayom upang tahiin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos nito, nagkaroon siya ng ideya at gumawa ng isang lambat gamit ang mga alambre ng earphone na makikita sa lalagyan para hulihin ang isda. Nagtagumpay ang kanyang plano, at kinabukasan, maraming isda siyang nahuli, tiyak na mayroon siyang sapat na pagkain. Iniayos niya ang mga tiffin boxes at nilagyan ng natirang isda. Ngayon ay bihasa na si Mia sa pag-survive sa kapaligirang ito. Gumawa na siya ng sariling kama para sa kanya at para kay Noah, nakakakuha ng isda, at makakapagpatag ng apoy sa bote gamit ang alak at tela para panatilihin si Noah na mainit sa gabi. Kaya't siya ay naipit na sa loob ng container ngayon ng 12 araw. Isang gabi habang nasa tuktok ng kahon si Mia, tinanggap niya ang tawag mula kay Nico, na nagdulot sa kanya ng malaking kasiyahan. Hindi maayos ang display ng kanyang telepono, ngunit sa kung anong paraan ay nagawa niyang sagutin ang tawag. Gayunpaman, maikli lamang ang kasiyahang nadama niya nang ipaalam ni Nico sa kanya na kailangan niyang magtagumpay nang wala siya at hindi niya kayang iligtas siya. Ikinwento niya kung paano siya tumakas gamit ang isang speedboat, ngunit napansin siya ng militar na binaril siya mula sa malayong distansya, kaya't siya'y nagdulot ng malaking dugo. Ngayon ay nagtatago siya sa isang kahon bilang ang kanyang huling hininga. Nang marinig ni Mia ang balitang ito, nabasag ang puso niya, at ang kanyang lakas ng loob upang mabuhay ay unti-unting nawawala. Gayunpaman, nakakuha si Nico ng pangako mula sa kanya na gagawin niya ang lahat ng sakripisyo na kinakailangan upang mabuhay. Sa gitna ng mga luha, inanunsyo ni Mia ang balita tungkol sa kanilang anak, na ipinapahayag na namanan ng anak ang kanyang tapang at kayang tiisin ang peligrosong sitwasyong ito tulad ng isang mandirigma. Ang boses ni Noah ay pinatugtog para kay Nico, ngunit saglit lamang pagkatapos nito, naubos ang battery ng kanyang telepono. Si Mia ay umiiyak ng sobra at nagtataka sa itaas ng kahon sa buong gabi, tinitingnan ang buwan. 26 na araw nang stranded si Mia sa gitna ng karagatan. Sa ngayon, puno na ng tubig ang kahon ng mga 90%, kaya't napipilitang manatili si Mia sa itaas nito kasama ang kanyang sanggol na si Noah. Si Noah ay nakarelax sa kanyang improvisadong kuna habang si Mia ang gumagawa ng lahat ng gawain. Biglang dama po ang isang uwak sa kahon at lumipad palayo na may bitbit na piraso ng karne. Ang pagkakakita ni Mia sa uwak ay nagbigay ng bagong sigla sa kanya dahil ito'y itinuturing na tanda ng pag-asa. Dahil sa pagtaas ng presyon ng tubig sa buong gabi, lumitaw ang isang paso sa loob ng kargamento. Nang magtingin si Mia sa ilalim upang suriin ito, napansin niyang lumulutang sa tubig ang kanyang larawan. Bumaba siya para kunin ito, ngunit dahil sa kakulangan ng timbang dulot ng paso, nagtilapon ang lalagyan, at bilang resulta, ang kuna ni Noah ay nadulas papunta sa karagatan. Nang subukang umakyat muli si Mia, natagalan ng lubad ang kanyang paa, at unti-unti nang lumayo sa kanya ang paso patungo sa tubig. Sa kanyang paglaban, nagawa ni Mia na putulin ang lubad at sumulpat sa ibabaw. Siya'y sumigaw para kay Noah, ngunit sa kadiliman ng gabi ay hindi niya ito makita. Sa mismong sandali, isang napakalaking balyenang sumibol sa malapit sa ibabaw ng tubig, nagbuga ng kanyang laway sa paligid. Pamatak ang laway mula sa hininga ng balyena kay Noah, at siya ay nagsimulang umiyak. Sinundan ni Mia ang tunog ng kanyang iyak at matagumpay na natagpuan siya. Gamit ang lubad, isinara niya ang kuna ni Noah sa kanyang palso at patuloy na lumulutang kasama ito. Kanya itong panyanatagang sila'y lumaban ng buong tapang at ang anuman ang mangyayari sa kanila'y hindi na nila kontrolado.
Pagkatapos ay nag-shift ang eksena patungo sa umaga, at nakita natin ang isang motorboat na dumating sa kalayuan. Ito ay pag-aari ng isang pamilyang Erlands na nasa bakasyon, si Angela, ang kanyang kapatid, at ang kanilang ama na dumating upang mangisda sa karagatan. Napansin ni Angela ang isang grupo ng mga uwak na pabalik-balik sa isang tiyak na lugar na tila kakaiba sa kanya. Nagtanong siya sa kanyang ama na ipadyak ang bangka patungo doon. Pagdating sa lugar, nakakita sila ng kakaibang bagay na lumulutang, at hinailan nila ito pataas, nadiskubre ang sanggol na si Noe na tahimik na natutulog sa loob. Naguluhan sila kung paano napadpad ang bata sa gitna ng karagatan. Sa sandaling iyon, napansin ni Angela ang isang lubad na nakatali sa duyan, at pinagsama-sama nila ang kanilang lakas upang hilahin ito pataas, at doon nila nakita si Mia na walang malay at hindi humihinga. Kaagad na isinagawa ni Angela ang CPR, at nagtagumpay siyang buhayin si Mia. Pagkatapos ay ibinalik niya si Noah kay Mia. Nag-contact ang ama ni Angela sa rescue team, at siya ang naggabay sa bangka pabalik sa Ireland, iligtas sina Mia at Noah mula sa kanilang delikadong kalagayan. At sa ganitong paraan, nagtagumpay si Mia sa kanyang laban para mabuhay at ligtas na nakarating sa kanyang paruroonan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.